Atin pong gambalain ang schedule din po naman ni Congressman Ace Barbers, ang chairperson po ng Committee on Dangerous Drugs ng Kamara de Representante sa ilang pong napaka-importanting isyong pambayan. Congressman Ace, good morning po. Kamusta po kayo? Magandang umaga, Ted. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Opo. Okay naman po. Ay, thank you, Congressman. Kailan po ang balik ng inyong sesyon? Sa April 29, Ted, ang pag-resume ng session ulit sa Kongreso. Okay. Una po sa lahat, bago itong issue po dito sa mga dayuhan sa ilang pong EDCA sites natin, ano ho ang inyong munang masasabi sa naging accomplishment po ng PNP sa Batangas na meron silang nasabat na higit 9 billion pesos na umano ay imported na naman na Cebu? Well, una-una ako po'y natutuwa, Ted, no, doon sa accomplishment ng ating PNP. Ito ay produkto ng kanilang intelligence gathering dahil mukhang na manmanan nila ito at kaya sila nag-set up yata ng checkpoint dyan sa may bandang Alitagtag sa Batangas. No? And ito isang malaking accomplishment dahil mahigit 1 tonelada na naman na shabu ang nakuha natin, no, na wala sa kalsada at ang hindi magamit ng ating mga drug dependents. So para sa akin, I think this is a good accomplishment para sa ating PNP. Yes, sir. Opo. So sa ngayon po, meron ba kayong naiisip na naman pong mga posible hong gawin po ninyo na pagsusuri, pag-alam dahil sa may report po na ito ay isinakay sa isang yate, bagamat wala pa ho tayong report kung ito ba'y nakarehistro abroad, no, ng mga yate, private port, diyan daw ho sa Batangas. Kasi po, sir, Congressman, alam po ninyo, sa Batangas, maliban doon sa port ng PPA sa aduana, marami dyan mga private ports. Mga usapin lang po para din po sa inyong komite. Yes, Ted, hinihintay namin yung report ng ating kapulisan tungkol dito sa shabung ito, no. Yun nga ay nabanggit mo kanina na ito ay maring naisakay sa isang yate at dumaong diyan sa may Batangas. At maring marami pang ports na pinanggalingan daw ito. So medyo blurry pa yung report, no, at wala pa silang final report na sinasubmit. At kapag nakita namin dito sa base sa kanilang police report na merong mga lapses, siguro baka maaaring magpatawag ho kami ng hearing tungkol dito sa accomplishment nito. Sa ngayon, nagre-rely lang ho kami dun sa newspaper accounts at saka yung mga reports that we gather from the media. Okay, sige po. Kasi nga, kumbaga, hayaan po muna natin sila, no? Na yes, ituloy po kapatid daw yung ginagawang follow-up para matunton kung saan ba talaga ito galing, sino ang importer. Pero ano po ang inyong payo kung meron man po, Congressman, doon po sa unang sinasabi na biggest drug bust, di ba? And then, nagbago po ng figure dahil daw sa hindi naman pala na inventaryo muna kasi kahapon po nagkakaroon ng kalituhan at ang iba nga po, yung iba, alam nyo na, nagdududa na naman na baka mangyari yung nangyari dito na pupuntahan kong issue sa Maynila ho, di ba, na mga shabu na inipon ng mga pulis at tapos po, alam nyo na, kinalaunan po yung inventaryo na babawasan kasi nga kinukupit. Tama, pero Ted, kasi kahapon, no, nung kanilang inilabas ito, isang araw nung kanilang inilabas itong accomplishment na ito, mukhang ongoing pa yung kanilang inventory doon sa nasamsam o nakuhang shabu. Kaya siguro base ho doon sa appearance at base ho doon sa estimate number o figure ng PNP, yun po ang ginamit na basihan sa kanilang press con. Pero kasi, Ted, alam mo, sometimes it will take 24 hours para ma-inventaryo itong lahat. Lalo na yung ganito karami, mahigit 1 tonelada. So, siguro, dahil nga maganda yung accomplishment, medyo may konting excitement, nagpahayag ng estimated amount ng number of kilos or tons at saka yung estimated street value nito. Siguro yun na ang para sa akin ang aking advice, siguro dapat magkaroon ho ng mabilisang inventory sa mga susunod
ang ating pulis at magbigay po ng actual figure, yung final figure after the inventory is done. Kumbaga, Congressman, hindi naman po kasalanan kapag tinanong ka na hindi kami makapagbibigay muna ng eksakto kasi inventaryoan pa. Di ba? Yes, kasi ongoing. Pwede naman pong makita rin ng media na ini-inventaryo ito. So sa aking siguro baka more or less yung ganung amount at yung ganung weight siguro na-estimate base dun sa experience ng ating mga kapulisan. Opo. Ano din po ang inyong payo sa handling of the evidence na naman kasi baka po yung common na nagiging lusot ng mga nahuhuli ay yung pong paglabag sa chain ng handling of evidence, custody of evidence. Go ahead, sir. Yes, correct. Ted, kagaya nung nasabi ko kanina, base lang po sa newspaper accounts yung aming information at wala pa ho kaming idea kung paano ho nasabat, paano ho ibinaba sa van, paano ho inimbentaryo. We will still wait for the police report, Ted. Okay. At pagka meron nga, yun nga nabanggit ko kanina, pagka meron kaming nakitang lapses dun sa violation ng RA 9165 sa Section 21, yung chain of custody of evidence, siguro dun ho namin masisilip, dun ho namin pwedeng gawing rason para magpatawag ng isang hearing. Okay, sige po. So well said. Salamat po na marami. Congressman, ano ho ang update dito po sa inyong ginawang investigasyon sa kaso po ni Sergeant Mayo? Ito ho yung kontrobersyal, nahakutan ng shabu dyan po sa Maynila kung saan nga po na-confirm na po na ang shabu, gaano kalaki yun? Is that 7 billion? 990 kilos. Opo. 990. Actually, more than 1 ton din to, Ted, kasi meron pong 45 kilos na itinakas. So, galing din ho ito dun sa WPD office. Kaya kung isusumahin natin, umaabot po ng mahigit 1 ton. Yung nakuha doon sa opisinang yon ni Sergeant Mayo. Opo, and then hindi ho ba na-confirm na ho ba yung pong istorya na itong naturang shabu ay inipon ng mga ahente ng pulisya bilang mga komisyon sa bawat bus na ginagawa nila, kaya ganun karami na ipon nila? Well, ang aming paniniwala, Ted, base dun sa hearing na ginawa namin, ito ay nanggaling sa iba't ibang anti-illegal drug operations ng ating PNP, na kung saan ay kasama doon yung Sergeant Mayo. Halimbawa, meron hong na-raid somewhere in Binondo, pumupit po sila doon ng iba at itinago. Meron nung na-raid pa, halimbawa sa Parañaque, meron nung silang kinupit doon at itinago. Hanggat nakaipon ho ng mahigit ho 1 tonelada doon at tinago doon sa opisina ni Sergeant Mayo. So, mukhang ito ay doon sa sinasabi nating mga ninja cops na nagre-recycle ng droga, ito yung kanilang modus. Opo. So, Congressman, tapos na ho ba ang inyong committee report? Yes, Ted, sinabit namin yung aming committee report last year pa. At ang aming recommendation dyan ay yung filing of criminal at saka administrative cases against the member of the Philippine National Police Drug Enforcement Group. Marami po tayo nakasuhan. Kung di ho ako nagkakamali, 17 ho sila lahat, including isang general, 2 lieutenant colonel, at mga isang major, 2 kapitan. Yun ho, ang mga na-filean ho namin ng criminal at saka administrative charges. Opo. Pero sa ngayon po, ang nakakulong lamang ho ba ay tanging si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo? Yes, yes, Ted. No? Yung iba, hindi pa ho namin kasi we recommended yung filing of charges against them. No? It is now up to the PNP and NAPOLCOM to initiate yung pag-file nitong mga kasong ito at doon sa mga non-bailable offenses na criminal charges against the members of PNP, dapat ho nakakulong ho ito. Opo. Kasi nga, ano ho ito, ang laking bulto nito na yes.
Okay. Sige, so ang Congressman, doon po sa kabuuan ng inyong committee report, meron ho bang kayong rekomendasyon na kinakailangan amyendahan na provision po ng batas dito po nga sa pangyayaring ito? Yes, Ted. No? Unang-una, yung strengthening of the Republic Act 9165 by amending yung Section 21, yung pinag-uusapan natin kanina, na especially dun sa immediate destruction nung nahuling mga droga. No? Kasi meron pong proseso. Kapag after the inventory, meron pong representative ang korte. At kapag nakakuha na po ng representative sample at na-certify po na ito po ay drugs, no, at illegal drugs po ito, dapat to i-destroy ho agad ito. Kumbaga parang minsan tumatagal ho tayo dyan, kaya ho natatago ito muna dun sa mga depository ng PNP at ng PIDEA. Isa pang recommendation namin dyan, Ted, yung creation of a special drug court and drugs court, no? Parang ginawa ng Supreme Court, gumawa ho sila ng family court. Tayo naman po we want to institutionalize yung drugs court, no? Na kung saan lahat po ng kaso na nakabinbin dyan sa ating mga RTC at mga MTC ay ilipat na ho dito sa drugs court na ito at para mabilisan ho yung palakay o pag-hearing nitong mga kasong ito. Paglilitis, oo. Oo. Tapos meron din ho kaming yung kasi minsan nagiging problema ng ating PIDEA at ng PNP kapag sila po yung nagde-destroy ng evidence, isa lang ho yung pinagdadala natin ng area na pwedeng sunugin yan. Yun hong yung nandun ho sa 13 Martires. So, ang re-recommenda ho namin sa committee, magkaroon ho sana ng parang memorandum of agreement sa ating mga crematory facilities na maging corporate social responsibility nila ito, yung pagtulong sa pagsunog o pag-destroy nitong mga illegal drugs na ito. Halimbawa, kapag nahuli ho dyan sa, kunyari ho sa Las Piñas, dapat yung mga crematory facilities dyan, bukas yung kanilang tanggapan na tanggapin ho itong mga drogang ito bilang pagsunog o para masunog ho itong mga ito. Opo. At saka yung strict, of course, yung strict mandatory use of body-worn cameras, no? During the operation, the actual operation, and after the operation, and during the inventory. Para wala na hong makalusot na makapagpuslit, makapagtapyas dyan sa ebidensyang yan. Opo, sige. So, inyo na hubang naihain ang amyendang ito o ngayon pong opening po ng inyong sesyon? Nahain na ho namin yan last year, Ted. No? Okay. In fact, yung iba ay ibang recommendations namin ay tinatalakay na rin namin dyan sa committee bilang part of the amendments that we are proposing sa Republic Act 9165. Okay, sir. Okay. Meron pang isang Ted, na sa aming palagay ay naniniwala ang committee na dapat siguro iisa lamang yung depository ng ebidensya. Kasi sa ngayon, merong sa NBI, meron sa PIDEA, meron sa PNP. Kapag kung meron nung nare-recycle, hindi ho natin malaman sinong accountable, saan ba galing yan. So ang gusto natin, dapat kung ang PIDEA bilang lead agency sa lahat ho ng anti-illegal drug operations, dapat magkaroon ho ng isang malaking depository area na kung saan kapag may na-recycle na droga, alam natin sinong ating hahabulin. Opo, kasi nga ngayon, for example, itong nahuli sa Batangas, no? Nasaan ito ngayon? Nasaan siya ngayon? Opo, ito magandang example ngayon. Nasaan siya ngayon? Sino nag-iingat niyan? And then eventually po, kapag naihain ang kaso, ilang buwan o taon hahawakan yung ebidensya bago i-dispose, di ba? Yan, tama. Pero I'm sure ngayon kasi PNP ang nakahuli niyan, nandyan yan sa depository malamang ng Kamkrame. So, siguro dapat iisa lang yung lalagyan ng mga ebidensyang yan. Nang sa ganon, merong control, merong regulation. Pagka may nawala,
may na-recycle, alam natin kung Oo. sino ang dapat nating habulin. Opo, yung accountability. Sige, may pahabol lang pong tanong si Chacha. Chago. Yes po. Good morning po, Congressman. Hi, good morning, Chacha. Oo. Tinawag niyo po no na creeping invasion itong patuloy na pagdami ng mga Chinese students diyan po sa Cagayan. Do you think it's about time na talagang magkaroon ng malaliman na investigasyon po dito? Yes, Chacha, no? Naniniwala kami na dapat talagang tingnan nating mabuti. In fact, naging produkto yan, yung information na yan, dun sa aming ginagawang hearing ngayon sa Kongreso na kung saan merong mga Chinese, mainland Chinese citizens na nagkakaroon ho ng mga peking mga Filipino documents o kagaya po ng passport, kagaya ng driver's license, kagaya po ng firearms license. Yung iba nga ho, dahil nga sila ay peking Pilipino at napapatunayan nila na gagamit nila ang kanilang pagiging Pilipino, nakakabili ho sila ng lupa. Ngayon, bukod dito, nakita rin, base na lang sa information din na inilabas ni Congressman D at saka Congressman Lara, na doon sa kanilang lugar ay dumadami daw po yung mga nag-aaral na Chinese na nag-e-enroll. So, sa akin palagay, bakit ganun? Diba? Ano bang travel documents nito? Ito ba ay may student visa? Kung ito ay nag-aaral dito, ito ba ay merong special permit galing sa CHED? Dahil ayon sa ating batas, kailangan nilang kumuha ng special permit. Pangatlo, gagaya ng information na naririnig namin, hindi naman marunong mag-English pero nagma-masters. Malaking katanungan yan. At lahat po ito ay nagkaroon ng isang malaking question mark dahil nga ito ay nandoon malapit sa EDCA sites ng ating bansa. Sa kainitan ng usapin tungkol sa West Philippine Sea, mukhang nandoon ho sila lahat. Kailan po balak simulan kung magkakaroon man ng investigasyon tungkol po dito sa issue na ito? Siguro when we resume on April 29, yung mga authors ng privilege speech, no, si Congressman D at saka si Congressman Lara, siguro immediately baka bigla hong mag-hearing dito. Congressman, last na lang, bukod po dito sa Cagayan na sinasabi nyo nga, dahil siguro malapit sa EDCA sites, no, hindi naman natin sinasabing yun talaga ang dahilan kung bakit dumadami yung mga Chinese students dito. May iba pa po bang lugar na tinitignan din kayo? Halimbawa po sa Subic, kasi nabanggit po yan sa amin kanina ni Ma'am Dana Sandoval. Ay, ni Professor, ni Professor Calbaza. Ito pong nagsiwalat nitong impormasyon na ito. Well, mukhang yun lang ang aming sa ngayon, magandang information din yan. Siguro dapat lang suriin mabuti kung saan-saang universidad, no, sa buong Pilipinas itong mga ito ay naka-enroll. No? Gaya nga nung nasabi ko kanina, DJ Chacha, sinasabi ko nga na ito ba may mga special permit sa CHED. No? Kasi ayon sa ating batas, ang mga foreign students ay nangangailangan ng special permit from CHED bago po ito makapag-enroll. Pangalawa, bakit hindi ho ba tayo nagtataka? Bakit nandun sila sa sulok ng di ba kapag kami naggustong mag-aral, either sa ating state university yan, dito sa University of the Philippines, pinakamalaking state university, o hindi kaya yung mga kolehiyo o yung mga universidad na dito sa Metro Manila. Ba't nandun ho tayo sa may area, malapit po sa EDCA site? So malaking tanong nasa isipan namin. Lapses po sa hanay ng Bureau of Immigration din sa parang siguro nakikita nyo po ba na baka may pagkukulang sila dun sa pagbibigay ng student visa din at sa pagpapapasok ng mga Chinese nationals dito sa bansa? Well, in fairness naman sa kanila, gusto natin pong malaman sa ating sigurong hearing na gagawin. Itatanungin ho natin, paano ba sila nabibigyan ng travel documents? Kasi meron nung una, kung natatandaan nyo, merong visa upon arrival na sistema, no? Hindi naman po illegal ito, pero tingnan ho natin, sino ba yung nag-benefit o nabigyan ng visa upon arrival sa mga Chinese students na ito? Pangalawa, siyempre, yung iba dyan, alam dapat ng DFA at saka ng Bureau of Immigration yung pumasok at saka yung lumabas. Kunan din natin sila ng inventaryo. Oo nga po. Sabi nga ni Professor Cabalsa ho kanina, no, yung nagsiwalat nga nitong isyong ito, pati ho yung sinasabi niya na mga usapin daw ho ng suhulan para sa mga degree. Ito ho ay national issue na mabuti nga po ngayon pinag-uusapan na dahil nga mas maganda po na tayo ay ikmat, no, mapagbantay sa mga pangyayaring ito, Congressman. Yes, that's correct, Ted. No? In fact, ngayon mainit na mainit yung usapin tungkol sa pambubuli,
yung pangbubugaw ng mga Filipino fishermen dyan sa West Philippine Sea. Teka muna, di ba? Bakit ganun? Dapat siguro maging mapagmatsyag din tayo sa mga shenanigans o yung mga kalokohan din ng mga citizens nila dito. Kasi alam mo, Ted, DJ Chacha, base lang ito sa aking pagkakaalam, no? Mahigit 90% ng huli ng mga warehouses ng shabu, laboratory ng shabu, at yung mga nagkakalakal ng shabu, puro mga Chinese. Diba? Karamihan dito ay Chinese. Bihira lang yung Pilipino, nakikita mong parang siya may nagmamay-ari ng warehouse na kung saan may shabu. O yung nag-i-smuggle ng ganyan, nag-i-smuggle ng ganito. Meron So, din po yun, I think, meron din po mga ito nahuli naman ngayon bago high-powered firearms, no? Mga Yes, isa oo. naman po Chinese, ang dami niyang armas. maraming armas sa TED, no? At bukod doon, yung information, I think last week yun, yung sa multinational village ba yun? Yung sa merong mga Chinese looking and military looking Chinese personnel na nagkakalisthenics, nag-exercise somewhere in a village in Parañaque. So ano ba yan? May, di ba? Bakit may ganun? May mga high-powered firearms. Opo. Maraming tsaka may lakas ng loob na yung nahulihan ng mga firearms, merong kasama na nagbabribe sa ating mga kapulisan, no? Opo. Ganun kalakas ang kanilang loob at ganun karami ang kanilang pera. Opo. Sige po, so kami po yung antabay, Congressman Ace, sa inyo pong gagawin pong investigasyon kung sakasakali. Yes, maraming salamat, Ted, at makakaasa kayo na we will let the people know kung ano man yung resulta nitong aming investigation. Opo, salamat po, Congressman Ace Barbers ng Surigao. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.